Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Magandang gabi rin po sa mga kapatiran po natin na nakikinig online. Magandang gabi po sa inyo. Tayo ay nasa huling Wednesday ng buwan na ito. Dahil sa susunod na Wednesday ay nasa buwan na tayo ng March. At para sa pagsimula po ng ating gawain sa gabi po na ito, tayo po umawit ng isang makalangit na awitin para sa ating Panginoon. Para po sa ating unang awitin po natin ang He Hideth My Soul. Sabi sa Exodus chapter 33 verse 22, I will put you in the cleft of the rock and cover with my hand. Ready? A wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the cleft of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus, my Lord. I get my burden away. He hideth my young, and I shall not be moved. With the eagles and I feed. He hideth my soul in the cleft of the rock, where shadows are dry, thirsty land. He hideth my life in the clefts of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessing, each moment He crowns, and feed in His fullness divine. I sing to my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as I. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the clefts of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness,
shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Hiniling ko po lahat na magstayo. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na mabuti sa mundo. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na muli, Panginoon Diyos, kami po ay tinipon ninyo sa inyong pong bahay sambahan upang itaguyod ang inyong pong gawain sa pananalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga nakalipas na mga araw, nakalipas na mga linggo, nakalipas na mga buwan, Panginoon Diyos, na inyong pong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga answered prayer requests. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga lesson na amin pong natutunan. And amin pong dalangin, Panginoon Diyos, ang inyong pong paggabay, Panguna sa amin sa gabi na ito. Amin pong dalangin ang inyong pong pagbibigay sa amin ng isipan, Panginoon Diyos, ng puso na handa, Panginoon Diyos, pakinggan ang mensahe na ayaw pong maririnig sa gabi po na ito. Bigyan niyo po ng karunungan ang inyong anak na inyo pong gagamitin sa gabi po na ito sa kanya pong pagpapahayag ng inyong salita. Kayo po ang siyang manguna sa kanya. At sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na makinig, kayo rin po, Panginoon Diyos, ay gabayan niyo, pangunahan niyo po, Panginoon Diyos. Dinadalangin din po namin sa inyo ang aming pong internet connection para po sa mga kapatiran po namin nakikinig online na nawa maging tuloy-tuloy, Panginoon Diyos, ang kanilang pagsubaybay sa aming pong gawain sa gabi po na ito. And maging sa mga kapatiran po namin na papunta pa lamang dito po sa inyo pong bahay sambahan, kayo nawa ang siyang mag-iingat sa kanila. Sila po yung makapunta dito para makiisa sa inyo pong gawain. Ang lahat na ito, Panginoon Diyos, ay binabalik namin sa inyo na may pasalamat. Tanging pangalan ninyo, anak ko si Kristo Jesus. Amen. Ngayon na po tayong upo. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon ng makalangit na awitin. At para sa susunod po na awitin, let's sing I Must Tell Jesus. Sabi dito sa Hebrews chapter 2 verse 18, He is able to keep those who are being tempted. Let's sing the first stanza po ng awitin po na ito. And kung meron po kayong pasasalamat na naisipahayag, maaari niyo pong gawin ito sa harapan, o kaya kung kayo po ay nakikinig online, maaari niyo pong i-comment online ang inyo pong mga pasasalamat. Let's sing I Must Tell Jesus. Ready? I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Meron bang nais magpahayag ng kanyang pasasalamat? Okay, baka yata nag-iisip pa po. Let's sing yung ikalawang stanza po. Ready? I must tell Jesus
of my trouble. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Baka ngayon meron na magkapayag ng kanyang pasasalamat. O sige, ako na daw. Sige na, ako yung papasalamat sa Panginoon. Unang-una siyempre sa kanyang katapatan sa nakalipas na 2 buwan. Patapos na itong buwan na ito eh. Na kanyang pagbibigay ng kalakasan, provide ng kanya pong pangangailangan sa akin at sa aking pong pamilya. And maging sa ating pong gawain sa Burgos ay patuloy na ito ay pinapalago ng ating Panginoon na tuloy-tuloy yung gawain po roon. Bagamat yung dami ng bata ay hindi consistent, pero still yung gawain po natin doon sa Burgos ay nagpapatuloy. Hindi, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil kahapon nagkaroon kami ng mutual mentoring ng ilang mga pastor sa North Metro. Tagal namin natigil pero still napakaganda na may ganoong gawain na nagpapatuloy dahil nakakatulong yun sa akin bilang batang pastor. Nakakatulong yun na may nagme-mentor and mutual mentoring yung ginagawa namin. Gayun din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil mayroon akong pinasukan na bagong klase, practical counseling. Salamat sa pagbibigay ng Diyos ng karunungan. Hoping matapos ko. 8 weeks lang naman yun. Ana matapos ko. Dahil alam ko makakatulong sa akin yon sa paggawa ko ng gawain ng ating Panginoon. And sa lahat po na yan, binabalik ko po ang pasalamat sa ating Panginoon. Meron pa po bang magkakasalamat? Sunod na patapang na magkapahayag ng kanyang pasasalamat. At sa online, tahimik ang ating online. Ngayon, meron na pong susunod na matapang. Magandang gabi po sa ating lahat. At gayon din sa mga nasa kanilang tahanan na sumusubaybay sa online prayer meeting. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa patuloy niyang pag-iingat at pagbibigay ng lakas ng katawan. Nung linggo na nalulungkot ako dahil yung timbang ko, ang timbang ko kasi ay 55, tapos nagtimbang ako nung linggo, bigla ako nalungkot. 52 na lang yung timbang ko, nabawasan ng 3 kilo. Pero papasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit na pumapayat, marami rin nakakapansin na pumapayat ako. Papasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil kahit payat, may lakas pa rin at may buhay pa rin na taglay para patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Naalaala ko kasi noong isang araw, nandun ako sa labas namin, inaayos ko yung halaman namin na natuyo na, napabayaan kung anuhan ng dilig. May lumapit sa akin na 3 babae na pwede daw ba akong maistorbo sandali. Nag-ano ko ng halaman. Hindi ko naman sila maiwan dahil kung pwede raw, yun yung saksi ni Jehovah.
dati hindi ako nag-entertain yan eh. Pero nung nahandoon na, kasi wala ka nang magagawa, handong ka, nag-aano ka ng halaman mo. Meron sila, dalawa yung babae na tapos isang medyo may edad na. Kinakausap ako, sabi niya, may bibigay daw sa aking babasahin. Sabi ko naman sa kanila, sabi ko, ay, alam ko na kasing saksi. Sabi ko, ay, hindi na ho namin kailangan yan kasi meron naman ho kaming Bible dito. Sabi ko, ganon. Pero iginigiit pa rin niya yun, yung babasahin nila. Sabi ko, ano ho kasi, sabi ko ganon, dapat kasi meron tayong tamang relasyon sa Kanya, sa Panginoon. Ang bilin lang naman sa atin ay ipangaral natin yung Ebanghelyo. Wala nang ibang ibinilin. Sabi kong ganun. Sinabi ko yung mensahe ng Ebanghelyo sa kanila. Tapos sabi, kailangan pa rin daw nating anuhin yung lupa. Sabi ganun. Kasi dito daw tayo mananatili. Sabi ganun. Sabi ko, pag ang tao ay namatay at anak ka na ng Diyos, hindi ka na dito sa lupa. Talagang mayroon kang patutunguhan. Natsak. Sabi kong ganon. Tapos, ano ba raw ang relihiyon? Sabi ko, Christian ho kami. Pero, nasa grupo rin kami ng Baptist. Sabi kong ganon. Tapos yun, sabi ko, yung tatay ko ho, pastor. Sabi ko, tapos yung asawa ko, deacon. Tapos nung hindi nagtagal. Nagpaalam na sa akin, siguro natakot dahil anak ako ng pastor, tapos diakono pa yung asawa ko. Sinabi lang sa akin na hindi niya ako makakalimutan dahil magkapareho daw kami ng pangalan ng kanyang kapatid. Yung sinabi ko, yung Ebanghelyo, yun nga lang naman ang bilin sa atin eh. Yung sabihin natin yung Ebanghelyo, yung mensahe, kailangan yung mensahe, hindi basta salitang Ebanghelyo lang. Kailangan ipangaral natin yung mensahe ng Ebanghelyo. Kasi yun lang naman ang sinabi sa atin. Kaya hindi naman tayo ang gagawa doon. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa kanila, ang magpapahayag o magpapalinaw ng kanilang kaisipan. Kaya yung maipangaral natin yung mensahe ng Ebanghelyo, ipaubaya natin sa Panginoon ang paggawa nun. Hindi tayo ang gagawa. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kaligtasan ng kapwa natin. Kasi yung kaligtasan ay sagutin natin. Bawat isa, ikaw at ang Panginoon lang ang nakakaalam nun. Hindi natin kayang patunayan, iyan, ligtas yan. Kasi yan, ganyan. At yun, kung ang tao ay nanampalataya na doon sa ginawa ni Kristo sa krus, na namatay, nilibing, nabuhay na maguli para sa kaligtasan, yun ang dapat nating malaman at maipangaral natin sa mga tao. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit ang tagal ko na kasing hindi nakakapag-share ng Ebanghelyo kasi handun lang ako sa loob ng bahay. Siguro pagkakataon talaga na nilapitan ako, ayun, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit na ganito na may sakit kasi diabetic nga ako. Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit papaano ay ginagamit pa rin ako ng Panginoon. At papasalamat din ako doon sa small group namin. Noong linggo nga wala kami dito, andun kami. Pasalamat ako dahil kahit konti rin kami ay masigla naman. At gayon din, papasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga apo ko ay ginagamit din ng Panginoon sa kanyang gawain. At nagtatayo kami doon, nagtatayo sila ng building. Hindi naman building, worship house lang.
may nag-pledge ng ano, yung bubungan. Ayun. Sabi nga namin, i-post para may makakita. Yung mga kapatiran sa ibang bansa, sabi ko, malay mo, baka magpadala ng ano, ng budget, sabi ko gano'n. Pati yung sa Laguna. Ay, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Wala na silang binabayarang magtatrabaho. Sila-sila na lang doon, yung mag-aama na siyang gumagawa sa pag-asalansa ng hollow blocks, yun. Medyo mataas-taas na rin yung hollow blocks. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa pagbibigay niya rin ng budget para doon sa worship house. At pasalamat ako sa Panginoon na kumbaga may pagkakaisa ng bawat member doon. Pati yung mga hindi member, yon nagbibigay sila. Salamat ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasang pinagkakalob ng Panginoon sa aming mag-asawa. Kahit nga, ayun na, senior na nga kami, kumbaga malapit na ang paasahukahay. Pero binibigyan pa rin ng Panginoon ng kalakasan ng katawan at buhay na hanggang ngayon ay taglay namin. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon at ibinabalik ko ang kapurihan sa Kanya. Maraming salamat po, Ate Nitz. Kantahin pa natin yung ikatlong stanza. Habang iba ay nag-iisip pa yata po ng kanilang ipagpapasalamat. Ready? Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrow will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Meron pa po ba na magpapahayag ng kanyang pasasalamat? Bago po natin kantahin yung huling stanza. Kahit sa online natin, tahimik eh. Dito rin sa atin, tahimik. Okay, magandang gabi sa lahat. First time. Yun nga po, unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po, nakatapos po ako sa aking kontrata bilang seaman. And also, nagpapasalamat din po ako, yung aking pong mother nakaranas po ng stroke. So, last December po. So sa ngayon po, mabilis naman po yung kanyang recovery. So, yun nga po, meron po siya schedule ng therapy para mabilis yung kanyang recovery. So, kalahati po ng kanyang katawan na left side, hirap niyang igalaw. So, yun, maraming salamat sa ating Panginoon at hindi niya pinabayaan. And sa patuloy din niyang kanyang pangangalaga ayun, maganda po ang kanyang recovery ngayon. Maraming salamat at sa patuloy na na biyaya pinakakalob sa amin, sa aking pamilya, sa ating lahat. Siguro yun lang, binabalik ko ang lahat ng kabutihan, pagpapala sa ating Panginoong Hesus.
Salamat po. Sa online, meron din pong nag-comment si Sis Mary Jane De Leon. Sabi dito, "Good evening po, brethren. Thank you, Lord, sa kabila ng pagkukulang namin. Patuloy niyo kaming iniingatan. Salamat po sa bawat araw na kasama namin kayo. Salamat po sa pisikal at spiritual na pagpapala. Binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus." Salamat po, Sis Mary Jane De Leon. Meron pa po ba na hahabol? Okay, makayatang yun na yun. Okay, let's sing the last stanza po. Ready? Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me over the world and victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Maraming salamat sa mensahe ng mga awitin at salamat din sa mga testimony ating napakinggan. Bigay po natin yung time sa ating pong pastor para po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. So isang mapagpalang gabi sa bawat isa na narito at maging sa mga sumusubaybay sa atin pong online program at sa mga nasa ibang bansa na sumusubaybay sa atin at mga saan man ngayon naabutan ng ating pulong panalangin. So, ngayong gabi ay pagkakataon na naman muli na atin pong ma-immerse ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon at panahon at pribilehiyo na ating malalaman pa ang nais ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng atin hong pagsusuri sa kanyang mga salita o sa banal na kasulatan. So, ngayong gabi, bahagi ng ating pag-aaral ay ang ating pong pagbibigay diin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, talatang 14 hanggang 21. So itong passage na ito ay napakagandang passage sapagkat ito ay nangyayari matapos lamang yung provide ng Panginoon ng pagkain doon sa 5,000 kalalakihan. At mayroong kasunod uli na isang sign. Now, dito sa passage na mayroon ho tayo, I trust na nandyan sa inyong mga banal na kasulatan at nakita ninyo sa gabing ito, itong passage na ito sapagkat napakagandang pagmasdan ang mga talatang ito. So, John chapter 6, verse 14 down to verse 21. Okay? So when the people saw the sign that he had done, they said, "This is indeed the prophet who is to come into the world." Perceived then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. When evening came, his disciples went down to the sea, got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. The sea became rough because a strong wind was blowing.
When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and coming near the boat. And they were frightened. But he said to them, "It is I. Do not be afraid." Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. Now, itong passage na ito ay napakaganda. Hindi ko alam kung paano natin ito bigyan ng emphasis, o hindi ko alam kung ano ang inyong unang pagtingin sa passage na ito. Pero isa sa mga katotohanan na ating makikita sa buhay mananampalataya ay maraming mga tao ang lumapit sa Panginoon, umaasa na sila'y maging masaya. Okay? So maraming mga tao, hindi lang siguro sa karanasang mananampalataya, bagkus maraming mga tao na ganito ang kaisipan. Sila ay lumalapit sa Panginoon, umaasa na sila ay magkaroon ng kasayahan sa kanilang buhay. Sa makatwid, pag sila ay nag-struggle ng mga personal na mga problema, at naririnig nila na ang Panginoong Hesus ay makakatulong, so ang ginagawa nila ay nagtitiwala sila sa Panginoon upang sila'y magkakaroon ng kapayapaan, sila'y lumalapit sa Panginoon upang sila ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kagalakan na siyang inaasam. Or maraming mga hindi masayang buhay mag-asawa o mag-asawang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak at narinig nila na ang Panginoong Kristo ay nakakatulong, so sinusubukan nila ang Panginoong Kristo. So, anuman ang kailangan, okay, nais nila ang Panginoon to make them happy. Okay? So, ito ang isa sa nagiging sitwasyon na makikita natin sa maraming mga tao na sila ay lumalapit sa ating Panginoon in hopes that Christ will make them happy. Pero pagkatapos na sila'y lumapit sa ating Panginoon at nakita nila na sa kailang paglapit sa Panginoon ay tumitindi pa ang kailang mga problema, hindi umiinam, makikita po natin na napakabilis po na mag-switch ang kanilang damdamin. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, okay? Ito po'y isa sa mga napakagandang usapin sapagkat maintindihan natin, unang-una, ano ba yung tanong na napaka-bigat na tanong sa buhay natin patungkol sa ating Panginoong Kristo. There is a question, o mayroong isang tanong na nire-raise not only to answer us, not only for us to answer, but to those who is Jesus' disciple. So sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoon, there is one question in life to answer. At ang tanong na yan ay matatagpuan po natin sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 15. In Matthew chapter 16 verse 15, ito po yung tanong ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad at siya na rin tanong para sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. And this is very crucial question. At ang tanong ay ganito, but who do you say that I am? Now, kung ang ating Panginoong Kristo ay kanyang sinasabi na siya ay Diyos, siya ay Panginoon, at kung ang banal na kasulatan ay ipinapakilala siya na siya ang tagapagligtas at siya po ang Mesyas, dapat sumunod tayo sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. At maging ang dulot nito ay hindi pabor sa atin, mananatili tayong sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo ho, ang banal na kasulatan ay nagliliwanag o maliwanag sa banal na kasulatan na ganito. Ang lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo o yung tunay na mga tagasunod sa ating Panginoong Kristo, kung ang Panginoong Kristo ay kinikilala natin as Lord and Savior in our lives, hindi lamang tayo sumunod
sumunod sa Kanya dahil kailangan nating kasayahan mula sa ating mga problema. Hindi tayo sumunod sa ating Panginoon in hopes that Jesus will make us happy. Sapagkat sa banal na kasulatan, marami hong mga tinatawag nating mga mananampalataya na sila ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas even if it results in being tortured and killed. Na kung ating himay-himayin at isa-isahin, tahimik na pinapaliwanag sa banal na kasulatan na maraming mga banal o mga mananampalataya na dumaranas ng matinding mga pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. In fact, si Apostol Pablo, isa sa mga pangako na kanyang sinabi, doon ho sa 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 12, sabi niya, indeed, listen carefully, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. So sabi ni Apostol Pablo doon kay Timoteo sa kanyang huling sulat, okay, as tinatawag nating pastoral epistle, sabi niya, indeed, all who desire to live godly in Christ. Napansin ninyo? Lahat ng mga nagnanais mabuhay na matuwid kay Kristo will be persecuted. Now, ang pangunahing dahilan for following Christ is not because He can make us happy. Sa kabila ng maibibigay naman talaga ng ating Panginoon yon. But even in suffering, even in your suffering, bakit? Dahil ang ating Panginoon ang siyang daan, ang ating Panginoon ay siyang katotohanan, at ang Panginoon ay siyang buhay. Siya ang tinatawag nating magpawalang hanggang anak ng Diyos na ipinadala sa atin upang ipagkaloob sa atin ang tanging daan tungo sa kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kagaya ng makikita po natin sa gospel na isinulat ni John, especially yung signs and miracle na ginawa ng ating Panginoon. Ano pong purpose nito uli? Sabihin at itatanong ko na naman uli sa inyo, anong purpose nitong gospel na ito? Okay, what is the purpose of signs and wonders in John chapter 20 verse 31? So that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Palagi kong sinasabi, palagi kong inuulit-ulit na ito ang pinaka-purpose at pinaka-dahilan kung bakit mayroon ang ating Panginoon na signs and miracle so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Kaya mahalaga na tayo'y nagtitiwala sa ating Panginoon for the right reason that we grow to know Him as He is, not as we might wish for Him to be. Nakita niyo? Importante na nagtitiwala tayo sa Panginoon sa tamang dahilan. At sa ating paglagong makilala natin kung sino siya, hindi doon sa inaasahan natin para sa Kanya. Now, John, makikita po natin dito sa passage na mayroon tayo in John chapter 6 verse 14 to 21 that itong miracle na after o sumunod sa himala sa pagpapakain ng ating Panginoon o pagkakaloob ng Panginoon ng pagkain doon sa 5,000 mga kalalakihan, sumunod ho doon ay yung tinatawag nating another extra supernatural event sa buhay ng ating Panginoon. Ano po yun? Jesus walks on water. Now, dito ho, sa puntong ito, of course, tandaan natin that gospel, the other synoptic or other gospels, aside from John, of course, Matthew, Mark, Luke, makikita natin na mayroon din silang kanya-kanyang tala patungkol sa himalang ito.
Ngunit si John, if you study, you will find that in John's report regarding this miracle, ibinigay niya ang mas compressed na version patungkol sa kwento. Halimbawa, si John, hindi niya sinasabi na ang ating Panginoong Kristo compelled his disciple to go into the boat. Hindi sinasabi dito na sinabi ng Panginoong Kristo, sige, pumunta kayo, sumakay kayo sa inyong mga bangka. Hindi din sinabi dito na ang ating Panginoon ay kanyang pinaalis yung mga multitude or that he was praying on the mountain. Okay? Tinanggal dito, hindi sinulat ni John yung comment ni Mark that Jesus saw the disciples straining at oars, or that he intended to pass them by when he came to them on water. At hindi din sinasabi dito that disciple thought that they were seeing a ghost. Okay? Hindi din binanggit dito yung paglakad ni Peter doon sa tubig, sa ibabaw ng tubig na siyang binanggit ni Matthew. At hindi din sinabi dito that the storm was instantly stilled when Jesus got into the boat. At ibig sabihin talagang nakaka-puzzle, why? Bakit hindi binanggit ni John yung maraming mga bagay, maraming sinasabi doon sa ibang gospel? Okay? Kung ang layunin ni John ay para sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoong Kristo as the Son of God, why is it that he removed, bakit niya tinanggal yung response doon ng mga disciples na may pagsamba sa ating Panginoon? Okay? Sabi ng mga disciples doon sa pagkatapos ng pumayapa ang uno, sabi ng mga disciples in Matthew chapter 14 verse 33, "You are certainly God's Son." Sa napaka-importanting mga tinatawag nating binanggit ng ibang mga gospel, why John remove or omits or eliminate itong mga bagay na ito? Why? He has his own compressed version of this supernatural event na ginawa ng ating Panginoon on walking on water. Now, makita po natin dito na aside from those omission, aside from those removal, aside from those hindi niya binanggit, makikita din natin dito that John does not offer any comment on why he includes this story. Wala din siyang dahilan bakit niya binahagi at sinama itong kwento na ito. Ang kanya kong ibinigay is this, a compressed form, and then following narrative goes back to the feeding of the 5,000. As Jesus expound on his being the bread of life, so you have to ask, bakit ginawa ni John, bakit isinama ni John itong sign dito sa gospel na ito? What does he wants us to take away from meditating on it? Ano bang kaniyang nais para sa atin na matutuhan mula sa pagbulay-bulay sa mga talatang ito? Isang clue to this question is that what John told us back in chapter 1 verse 14, and the word, what? Became flesh. And what's next? And dwelt among us. We saw his glory as of the only begotten from the Father. What is full? Full of grace and truth. Now, isa sa mga clue doon sa tanong na tinatanong ko sa inyo ay itong passage na ito. Si John, kanya pong iniulat ang patungkol sa himala so that we too will see Jesus' glory and trust Him in life's storm. So sa makatwid, though this miracle was private, bakit ko sinasabing private? Ang himala kasing ito nangyayari hindi sa maraming tao.
Ang himala na ito ay nangyayari doon lamang sa mga disipulo. Okay? So sa makatuwid, kitang-kita ito ng kanyang mga alagad. Okay? At tandaan natin, ito'y bahagi ng pagsasanay ng ating Panginoon sa kanila at siya ring pagsasanay na nais ng Panginoon para sa akin at siya ding pagsasanay na nais ng Panginoon para sa inyo. Okay? So dito hindi po natin nababasa ito o hindi po natin nababasa dito sa kwento na ito at sabihin natin na ang mga alagad ay confused at disappointed kung paano nag-response ang ating Panginoon doon sa pagpapakain nila doon sa 5,000 people. Okay? Why? Because the people, after being fed by fish and loaves, they proclaimed Jesus as the prophet of whom Moses spoke, and they wanted to make him at nais nila na talagang ilalaban nila sa pamamagitan ng lakas na ang ating Panginoon ay itatanghal nilang hari. Okay? So, ang mga disipulo ay kanila pong inilatag ang kailang pag-asa sa ating Panginoong Kristo bilang pangakong Mesyas at Hari. Okay? Na siyang makapagpalaya sa kanila mula sa kahirapang dulot ng mga banyagang umaalipin sa kanila. So itong mga alagad na ito ay kakaiba po ang kailang ginagawang commitment sa Panginoon kaysa doon sa mga nag-uusisa lamang sa ating Panginoon. Bakit? Itong mga alagad na ito ay kaila pong binitawan ang kailang mga hanap buhay. Kaila pong isinangtabi, binitawan ng kailang mga hanap buhay at sumunod sila sa ating Panginoon at tuwing inuutusan sila ng Panginoon na kaila pong ipangaral ang kaharian ng langit at pagsisisi sa kasalanan, ginagawa ng mga alagad ito. At umaasa sila na i-establish ng Panginoon ang kaharian any moment. At ngayon, pagkatapos na makita nila na ang ating Panginoon ay siyang bagong Moses sapagkat siya ay nagpapakain doon sa libu-libong mga tao, doon sa ilang, itong mga taong ito ay nais silang maging hari ang ating Panginoon. At ito din ang hinihintay ng mga alagad na mangyayari nga na siya po yung propeta at siya po yung hari. Siya po yung Mesyas at siya yung hari. Nung sinabi ng mga tao na by force, gawin nilang hari ang ating Panginoon, yun po yung ini-expect na mangyari ng mga disciple. Sa makatuwid, gusto ng mga disipulo na i-capitalize yung damdamin na nangyayari. So, they are moving, okay, with their desire na makita nila ang Panginoong Kristo na nagiging hari, pinuputungang hari. But Jesus forced His disciple to get into the boat at balik doon sa tinatawag nating Capernaum. At habang sila, habang pinapaalis ng ating Panginoon, dinidisperse ng ating Panginoon, o He sent them the multitude away, He went up into the mountain. Okay? Nag-iisa ang ating Panginoon. Ano kayang iniisip ng ating Panginoon? Okay? And then, what makes matters worse, pagkatapos okay, na kung saan inutusan ng Panginoon yung kanyang mga alagad na sumakay sa bangka, okay, and put out on the lake without Him, dumating yung pinakamalakas na unos sa gitna ng lake na ito. Okay? Hindi naman bago sa kanila ang unos sapagkat tandaan natin na sila po'y mga mangingisda. Sila ay mga bihasang mangingisda. Alam nila ang pasikot-sikot ng lawa. So bago po sila naging mga alagad, sila po'y kinatagpo ng Panginoon sa dalampasigan at tinawag niya silang magiging fishers of men. They are familiar
okay, with the lake and the storm. And kagaya ng sinabi ko sa inyo, wala ang Panginoong Jesucristo doon. Okay? Unlike doon sa mga unang mga pagkakataon na nandoon ng ating Panginoon who asleep in the boat with them. At nung ginising ang ating Panginoon, ni-rebuke yung storm at nagiging banayad ang karagatan. Okay? So sa puntong ito, it is reasonable to assume na ang mga alagad dito ay confused. At hindi lamang confused, they were disappointed. Bakit? Ano yung mode na gusto nilang mangyari? Gusto nilang sakyan yung mode ng mga tao na hirangin ng ating Panginoong Hari pero hindi ginawa ng ating Panginoon. Sa halip, ipinadala sila ng Panginoon, dinisperse ng Panginoon ng mga tao at pinasakay sila sa bangka at pinatawid sa kabilang dako. At sa gitna, unos ang dumating. So sa puntong ito, hindi natin maisang tabi na ang mga alagad na ito ay litong-lito, disappointed. Okay? Habang sila ay nagsasagwan sa gitna ng napakalakas na unos, makikita po natin dito ang mga bagay na pwede lang sabihin sa isa't isa. Sa ating Panginoon. Ano kayang pwedeng sabihin nila? Habang sila ay nagsasagwan sa napakalakas na unos, wala ang Panginoon. At sa sinabi ng Panginoon, sumakay kayo dito, tawid kayo sa Capernaum, ano kayang pwedeng gawin? Isipin ng mga alagad. Maaaring they are trying to bring in the God's kingdom and they are helping people to see Jesus as the promised Messiah. At sa pagsunod nila sa ating Panginoon, okay, andoon sila sa gitna ng lawa. Ngunit, andoon ang unos. At sa sitting na ito, Jesus came to them walking on water. So to teach them that even though he was not the king, the kind of Messiah, the kind of prophet, the kind of king na siyang inaasahan at nais nila, siya pa rin ay Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Okay? At kailangan nilang malaman, makilala siya kung sino siya, kung sino ang Panginoon. Hindi doon sa inaasahan nila na para sa ating Panginoon. Okay? So anong lesson para sa atin? Una po na makikita natin, ayaw ng Panginoon o ayaw ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod na gamitin siya para sa kanilang mga sariling layunin. But followers grow to know Him and trust Him for who He is. Kagaya na sinabi ko sa inyo, nais ng Panginoon dito na hindi man siya yung inaasahan niyang Mesyas na hari. Okay? Siya pa rin ang Panginoon sa kanyang mga nilikha. At nais niya na makilala niyang lubos, nilang lubos kung sino ang ating Panginoon. Kahit hindi siya yung gustong mangyari nila sa Kanya. So again, Jesus does not want followers who use Him for their own purposes, but followers who grow to know Him and trust Him for who He is. So una, ayaw ng Panginoon, no, Jesus does not want followers who have misconception about who He is. Okay? Who use Him for their own purposes. Look at verse 14 and 15. Sabi dito, therefore, when people saw the sign which had performed, they said, this is truly the prophet who is to come into the world. So Jesus, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. Now, sa puntong ito, makikita po natin, okay, na
doon sa mga nangyayari, doon sa kaganapan na ang ating Panginoon ay naghimala kung paano niya pinapakain yung libu-libong tao, itinuring siya ng mga tao as the new Moses. Okay? Siya po yung leader ng bansang Israel upang magpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, at sa pamamagitan niya, ipinagkaloob ng Diyos ang kautusan, nagkakaloob ng kailang pangangailangan physically sa gitna ng ilang, na kung ang ating Panginoon ay siyang propeta, kung saan siya yung mga tinutukoy ni Moses sa kanyang mga propesiya, din maaaring ang ating Panginoong Kristo ang siyang makapagpalaya sa bansang Israel mula sa dominion ng mga Romano. Maybe, he could usher in God's kingdom kung saan ang bansang Israel ay mag-enjoy ng kapayapaan, mag-enjoy ng prosperity. Okay? Kaya nais nila na ang ating Panginoon ay magiging hari. Anong klaseng hari? Okay? Political king. So, ito yung gusto nila, na magiging hari ang ating Panginoon politically, at sila ay nasa ilalim ng paghahari ng ating Panginoon na hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Okay? So, makikita po natin, they didn't want to repent of their sin, but submit to Him as Lord. Yan yung gustong mangyari itong mga taong ito. Mayroon kaming haring magbibigay sa amin ng kagalakan, mayroon kaming haring magbibigay sa amin ng kapayapaan, magbibigay sa amin ng prosperity o kasaganaan, magpapasakop kami sa Kanya kahit hindi kami magsisisi sa aming mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, sa pananampalataya, isa po ito sa mga makikita po natin. Bakit ang ating Panginoon umiwas doon sa nais nila na by force gawin siyang hari? Sapagkat nababasa ng Panginoon kung ano yung layon nila. They wanted to use the Lord Jesus Christ for their own purposes. To have peace, to have freedom from Roman domination, and give them prosperity, and they will submit to the Lord without repentance. They wanted a king who would improve their living situation. They wanted a king who would usher in peace and prosperity. In short, they had misconception about who Jesus is, and they wanted to use Him for their own purposes. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi lang naman siguro pumunta kayo. Pag dumating yung mabibigat na problema, lalapit tayo sa Diyos, sapagkat siya po yung makapagbibigay sa atin ng kasayahan. Siya po yung makapagbigay sa atin ng kagalakan. Siya po yung makakalutas sa ating mga problema. Paano pag hindi nangyayari yun? Okay? Mamaya, ikikwento ko po sa inyo yung mga kwento na may kwenta. Okay? You know, not just these people who had wrong thinking about Jesus. Maging ang kanyang mga disipulo, dumating din sa maling pag-iisip patungkol sa ating Panginoon. Okay? Right after the Lord Jesus Christ asked crucial question to them in Matthew chapter 16 verse 15. Anong sabi ng ating Panginoon? Kagaya na sinabi ko sa inyo, but who do you say that I am? Sinabi ng Panginoon sa kanila that He had to go to Jerusalem, where He would suffer many things, be killed, and be raised upon on the third day. Anong sagot ni Peter? Nung sinabi ng Panginoon itong mga bagay na ito, punta ako sa Jerusalem at maraming mga bagay na mangyayari, mamamatay ako at mabubuhay ako muli pagkatapos ng ikatlong araw. If you look at verse 22, ang sabi ni Peter, Peter took Jesus aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord. This shall never happen to you. Anong rebuke ng Panginoon kay Peter? Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You are not setting your mind on God's interest, but man's interest. Peter had wrong conception of Jesus that didn't include the cross. I hope that this does not describe you.
I hope that this does not describe me, but it would not be uncommon if it describes some of us. Okay. Mayroong isang babae na bumisita, dumalo sa isang iglesia sa kauna-unahang pagkakataon. At pagkatapos ng sermon, siya'y lumapit sa pastor at siya'y humiling ng panalangin. Siya'y nagpakilala na siya'y bago sa lugar na yon sapagkat siya at ang kanyang asawa ay lumipat sa lugar na yon sapagkat inoferan siya ng napagandang trabaho. But after a while, that lady was terminated sa kanyang trabaho. Galit na galit siya sa Diyos. At ang sabi niya, bakit niya dinadala siya doon sa lugar na yon? At pagdating doon ay mawawalan lang naman siya ng trabaho. Yung pastor ay hindi naisip kung paano niya matutulungan yung babae sa kanyang pinagdadaanan. But the only thing is to reintroduce to her ang pag-ibig ng Panginoon. That in the midst of trials, she need to trust Him and submit to Him. And what is the evidence that you are really trusting and submitting to Him? You have to give thanks and find the trials opportunity to grow in faith. Okay? So I hope, believers, that we should not fall into misconception about who Christ is. Okay? Dapat hindi tayo hindi mailalarawan sa atin yung paglalarawan dito ho sa passage na ito sa mga sumunod sa ating Panginoon. And even the disciples of the Lord Jesus Christ who fall into that wrong misconception of the Lord Jesus Christ. We will not come to Him for your happiness. Do not come to Jesus for your prosperity only. Jesus can do that. He can give you. But we have to follow Jesus, even in trials, suffering. And the evidence that you are truly following Jesus in the midst of trials and suffering is your thanksgiving in the midst of that. And taking that opportunity to grow in faith. Second, Jesus wants followers who grow to know Him and trust Him for who He is. So ang pangalawang bagay natin makikita, not only misconception, but Jesus wants followers who grow to know Him and trust Him for who He is. Now, listen carefully. Ano bang nababasa natin sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9? Who can quote that verses? Ang sabi doon, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, part of growing to know the Lord is growing to know His way and to submit Him thankfully to His ways when they run counter to your ways. Okay? At isa sa mga test of whether I am truly submitting to God's ways with me is whether I am grumbling or giving thanks. So when things don't go the way that I wanted them to go, if I am trying to use Him, then I am acting as Lord and He is my servant. Now, ano bang ibig sabihin ng biblical Christianity? Biblical Christianity means that I submit joyfully to Him as Lord and I am His servant.
Okay? Ang tunay, ang biblical Christianity ay nangahulugan na nagpapasakop tayong may kagalakan sa ating Panginoon bilang Panginoon at tayo ay kanyang mga alipin. Hindi ho yung siya ang ating alipin at tayo ho yung Panginoon. Okay? At sa account ni John, makikita po natin of Christ walking on water, He brings out 5 ways that we grow to know and trust Jesus for who He is. Ano-ano yun? Number 1, we grow to know and trust Jesus' person through trials that He put us through. So, we grow to know and trust Jesus' person through the trials that He put us through. Sa makatwid, sinasabi ni John na ang ating Panginoon ay lumisan mula sa maraming tao at umakyat sa bundok na mag-isa at yung mga alagad ay sumakay sa bangka at nagsimulang tumawid sa kabilang dako ng lawa at idinadagdag dito ni John sa verse 17. It had already been dark and Jesus had not yet come to them. Okay? So, not all agree, but I take it to mean that John anticipate the rest of the story, Jesus would shortly come, but He did not yet come. So the disciples were on the lake in the dark, in the storm, without Jesus. Okay? So nandoon sila sa alanganin, madilim, sa gitna ng malaking unos. Okay, kaya sabi ko sa inyo, ano yung unang point natin? We grow to know Jesus and trust Jesus' person through trials that He put us through. Okay? Makilala, lumago tayo sa ating kamalayan at magtiwala tayo sa persona ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagsubok na pinaglalagyan sa atin. At sa puntong ito makikita po natin, not only what Jesus was not with Him. Okay? Anong una? Pinadala sila doon sa lugar na madilim, sa gitna ng unos, wala ang Panginoong Hesukristo. At makikita po natin na not only Jesus was not with them, okay, He also let them struggle against the storm for many hours. Habang sila'y nandoon, kailangan nilang iligtas ang kailang sarili. Hindi ko alam kung anong klaseng sagwan ang ginagawa nila para lang mailigtas nila ang kailang mga sarili. Okay? Ang pagkasabi dito ay sila ay nagsasagwan ng 3.5 milya. So maaaring 5 kilometrong pagsasagwan sa napakalakas na unos. At ang ibang gospel ay other gospel ay nagsasabi that it was fourth watch. Anong oras yun? 3:00 hanggang 6:00 ng madaling araw. Napakalamig na siyang dumating ang ating Panginoon. So sa makatwid, magsasagwan ka sa gitna ng unos madilim. Sa napakahabang oras, wala ang Panginoon. You are so exhausted. Ibig sabihin, ubos na yung lakas mo. Okay? And they were wondering, magpatangay na lang kaya tayo sa hangin o ilalaban natin. Okay? Until Jesus came walking on the sea. Now, if we could interview John as he recalled this event, we would probably say it was an awful thing to be on the lake in the dark, in a storm for that long without Jesus in the boat. But if He had not sent us into that situation, we would not have seen His glory. We would not have seen the power when He came to us walking on the water. So the fresh vision of who Jesus is made it worth all the toil and all the anxieties. So yung mga pagod doon, yung hirap doon, yung takot na nandoon sila, yung exhaustion na mayroon ho sila, nawawala lahat yun nung nakita nila na ang ating Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. It gave them the fresh vision of who Jesus is and made it worth all the toil and anxieties.
Although such trials are never enjoyable at the moment. Okay? Hindi naman talaga enjoyable ang trials. Okay? Anong sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 11? Yet those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. So ang pagsubok ay hindi ho talaga nakakatuwa. But later on, yet to those who have been trained by it, trials of God's discipline, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Okay? Yan yung kagandahan sa kabilang banda ng pagsubok ayon sa ating Panginoon. So that storm kept them from joining the crowd in their error of wanting to make Jesus the political king. So there is a purpose. Okay? Bakit sila pinadala ng Panginoon doon? Doon sa madilim, doon sa anong tawag niyan? Maunos, malamig, mahirap. But Jesus has in mind. Ano yon? Makikita natin kanina, nandoon na yung desire. Nandoon na yung damdamin ng mga tao. Yung maling damdamin ng mga tao na itanghal siyang hari. But the Lord Jesus Christ sent them away for them not to be able to be with those wrong thinking. Okay? O sa mga maling pag-iisip, mga maling iniisip. Ang ganda na makikita natin itong katotohanan na ito. Okay? So, ayaw ng Panginoon na makasama sila doon sa maling pag-iisip. Okay? To make Jesus a political king. Okay? Yan ho yung makikita po natin, minsan, nangyayari sa atin bilang mga mananampalataya, na iniisip natin ang patungkol sa langit. Okay? But we are turning back and thinking some temptation. Right? May mga pagkataon sa buhay natin na ang isip natin ay patungkol sa kaharian ng Panginoon, patungkol sa kalangitan, but we turn back thinking with those temptations. And the Lord Jesus Christ doesn't want us to be joining on those errors. Yun ang mga kapatid sa pananampalataya. May mga bagay na minsan mga pagsubok na pinaglalagyan ng Panginoon sa iyo, na iniisip mong hindi pabor sa iyo, hindi enjoyable sa iyo, but God is only protecting you not to be in dangers with others. Right? Kaya minsan, tatama talaga yung sinabi sa Hebrew, for the moment, okay, trials is not enjoyable, but if you yield, okay, napakagandang statement po yun. After it yields the peaceful fruit of righteousness. You know, one result of this miracle was through it. The disciple grow to know Jesus' person in a way that they never would have if they had not been in the storm. Hindi nila ma-experience yung kaalaman na yun patungkol sa persona ng Panginoon kung hindi sila dumanas, kung hindi sila nandoon sa trials na pinaglalagyan ng Panginoon sa kanila. So Jesus often sends us into storm so that we will grow in our understanding of who He is when He comes to us in a powerful way in the midst of the storm. Second, we grow to know and trust Jesus' purpose in trials He puts us through. So, kanina, we grow to know Jesus and trust Jesus' person in the trials He put us through. Pangalawa, we grow to know and trust Jesus' purpose in the trials He put us through. Okay? Now, sa puntong ito, makikita po natin. Okay? We grow to know and trust Jesus' purpose. Okay? In the trial He put us through. Okay? Now, dito ho, makikita po natin ano yung ginagawa ng mga tao. They proclaim Jesus as their prophet, and they are more than willing to make Him their king. But they were omitting
the other office that must come before His crowned King. Ano ba ang ating Panginoon? He is a priest. Anong ibig sabihin ng priest sa Old Testament? Anong ginagawa ng mga priest, mga saserdote? Sila ho yung nag-offer ng mga sacrifices. Okay? At ang ating Panginoon will offer Himself as the final sacrifice for our sin. The disciple did not learn that lesson until after the cross and resurrection. But this miracle was one of many times that Jesus had to repeat this lesson before it finally sunk in. Okay? One of the main lessons of the Christian life is that God's purpose is not centered on me and my glory. Tandaan natin, na isa sa mga main lesson o pangunahing aral sa Kristiyanong pamumuhay is that God's purpose is not centered on you, is not centered on me, of me, and your glory and my glory. It is about Jesus and His glory. Now, ang purpose ng Panginoon is to sum up all things. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. So to that end, He is working all things in our lives for His glory. Amaring mag-isip na tayo, I thought He was working all things together for my good, sapagkat ito yung sinabi doon sa Roman. Okay? He is, Romans chapter 28, at makikita natin doon. Tama naman yun. But your greatest good is bound up with Jesus' glory. Your greatest good and your ultimate glory is to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. So, when we're perfectly conformed to His image in heaven, it will be to the praise of His glory. So, tandaan natin na ang purpose ng Panginoon sa Kristiyanong pamumuhay ay hindi nakasentro sa atin at hindi kaluwalhatian natin. Ito'y patungkol sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang purpose ng Diyos ay sinasummarize ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Okay? So sa makatwid, ang Panginoon ay kumikilo sa lahat ng mga bagay sa ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. And that is one lesson that we can find in the lives of these disciples in the midst of the storm. Okay? It's not about them. It's about Jesus. Number 3, we grow to know and trust Jesus' providence in trials He put us through. So, we grow to know and trust Jesus' providence in the trials He put us through. Ang mga alagad dito went from the mountain, experience of the feeding of 5,000 to the valley of violent storm as they struggled to cross the sea without Jesus being with them. Habang ang ating Panginoon, as Jesus knew that He would do the feeding of 5,000, so He knew that He was sending the disciple into a storm and that He would come up to them to calm their fears, to increase their understanding of who He is. So sa makatwid, makikita po natin dito kung gaano ka-omniscient ang ating Panginoong Kristo. Nakita niya kung paano siya magpapakain ng libu-libong tao. Nakita niya na ipapadala niya yung kanyang mga alagad sa gitna ng unos. And that is part of providence ng ating Panginoon. At nakikita din ng Panginoon kung saan siya exactly lumakad sa itaas ng tubig o sa ibabaw ng tubig. Okay? So, sa pag-akala ng mga alagad na sila-sila lang, hindi sila nag-iisa o hindi sila-sila lang kasama nila ang Panginoon. They learned that even though they didn't know it, Jesus was fully aware of their circumstances. And He would come to them in His time. And as the other gospel states, He was praying for them while He was on the mountain. But they did not know that until later. So imagine nyo, nandoon sila. Akala ng mga alagad sila-sila lang. Akala nila wala silang kasama, pero alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. That is part of God's providence. Hindi nalalaman na habang nasa gitna sila ng unos,
naglalakad ang Panginoon, saan man siya exactly maglakad, at habang nandun sila sa gitna ng unos, the Lord was praying for them on the mountain. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nila nalalaman agad. Okay, doon na lang sa huli nalaman nila kung anong ginagawa ng Panginoon para sa kanila. And that is God's providence. You know, he was fully aware of the circumstances, and he would come to them in his time. Okay? So God's providence means nothing happens to us apart from his sovereign, loving will. Jesus is not asleep in heaven. Patuloy ang ating Panginoong Kristong nananalangin para sa atin. Even as he was praying for the disciple while they were fighting against the storm. And in his perfect time, he will come to us, but we've got to trust him when we can see him or figure out any reason why we are in the storm. Okay? Pang-apat, we grow to know and trust Jesus' power in trials he put us through. So ano yung una? Person, purpose, providence, power. Number 4, we grow to know and trust Jesus' power in the trials he puts us through. The disciple had just seen Jesus create bread, feed the large crowd. Then now, they saw him as the Lord over creation. Habang lumakad ang ating Panginoon sa tubig, nakita nila that Jesus is the Lord of His creation. Our trials, o ang ating mga pagsubok, cannot prevent Him from coming to us. Hindi napipigilan ng pagsubok ng problema ang paglapit ng Panginoon sa atin. Ha? Even if we can't imagine how He will do it. At the same time, it is not always His will to use His power to deliver us from trial. Okay? Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinapatigil ng Panginoon yung storm, and the disciple got safely to the shore. Okay? Kaya tandaan natin, not always He will use His power to deliver us from trials. Ang ginawa ng Panginoon dito, okay, He stilled the storm and the disciple got safely to the shore. But He did not deliver John the Baptist from Herod's sword. Okay? Hindi tumawag ang ating Panginoon ng libu-libong anghel upang iligtas siya doon sa cross ng Kalbaryo, pero pwede niyang gawin yon. Okay? Sa huling bahagi, pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro mula sa kulungan, pero hindi si Santiago. Okay? Anong sinasabi sa Hebrews chapter 11, verse 33 to 37? Ang sabi niya, it shows by faith many experience powerful deliverance from their trial. But also by faith others were tortured and suffered martyr's death. But whether it's God's will to deliver us or take us to glory through death, we should know and trust His mighty power in the trial He put us through. Okay, right? And finally, we grow to know and trust Jesus' presence in the trial He put us through. So ano yung una? Person. Pangalawa, purpose, providence, power, and presence. Okay? One of John's main emphasis is recounting this miracle is that Jesus' presence with them in the boat got them immediately to their destination. Okay? Look at in verse 21. Okay? Yan sinasabi diyan. Okay? Yung nirecount ni John dito, yung presensya ng Panginoon. Noong nandoon ang presensya ng Panginoon sa kasama niya sila sa bangka, agad silang nakarating sa kanilang destinasyon. This may have been another miracle, or John may mean what with Jesus in the boat. They quickly got to their destination. Okay?
Solid ho yung commentators na humahawak sa ganitong pananaw. Nung nandoon ang ating Panginoon sa gitna nila, sakay ng bangka, agad silang nakarating sa kanilang destinasyon. Hindi ko alam kung panibagong miracle naman yon. Pero ito lang yung sinabi. When Jesus was with them in their boat, immediately they got to their destination. Okay? So, makita po natin, at any rate, yung presensya ng Panginoon with the disciple calmed their fears in the storm. Kaya sinasabi ng Panginoon sa verse 20 of chapter 6, "It is I, do not be afraid." So, when we experience Jesus' presence in the middle of life's storm, it calms our fear. Okay? Yan yung makikita po natin sa puntong ito. So, kung papansinin po nating mabuti, balik-balikan natin yung I am ng ating Panginoon. Dito kasi ang sabi diyan, it is I. But the literal translation is I am. Okay? So, I am. So, do you remember the encounter of Moses with God? Ang sabi doon, I am who I am. Okay? So, in light of his overall purpose, okay, John wants his reader to at least see a hint of this. It is obvious na ang point ng Panginoon is, before Abraham I was born, I am. Because of who He is, Jesus' presence with us give us comfort. Okay? So, when the Lord gave the Great Commission, He also gave the great reassuring promise. Ano yon? I am with you always, even to the end of the ages. Okay? You know, one of the known person in 19th century is David Livingstone. And one thing that helped him endure the hardship in 20th century, when he tried to open the interior of Africa to the gospel, is this, okay? I am with you always, even to the end of the age. In other words, on those words, sabi niya, I stake everything and they never fail. So it is the word of a gentleman of the most strict and sacred honor. So there is an end of it. So napaganda ho yung statement na mayroon ho siya. Nung sinabi ng Panginoon, I am with you always, He take it as a word of a gentleman. Okay? At ito po yung pinaka-stricto at pinaka-secret na honor na mayroon ho. So dito ho sa puntong ito, napaganda na makikita po natin itong simpleng idea dito. Why do you follow Jesus? It is so that you can use Him to make you happy? Or is it because He is sovereign Lord of creation, who demands your submission and loyalty even if His ways are not what you expected? Dalawang tanong lang. Okay? Sumunod ka ba sa Panginoon dahil magagamit mo siya na maging masaya ka? O kaya sumunod ka sa Panginoon dahil siya ay Panginoon ng kaniyang mga nilikha na humihingi o nagdidemand ng ating pagpapasakop at ating katapatan kahit yung kanyang paraan ay hindi ho yung nais nating mangyayari. So, makikita po natin bilang mga mananampalataya, okay? That later on, okay, that underlying current of this story is Christ's patience and grace towards His disciple. Okay? At makikita po natin sa bandang dulo, okay, na ito po'y ginawa ng Panginoon so that yung pagsubok na pinagdadaanan ng mga alagad na ito ay makilala, lumalago ang kailang kamalayan at pagtitiwala sa kung sino ang ating Panginoong Kristo. So in this trial, ano yung mga natutuhan nila? Okay, na nag-grow sila. They trust, they grow. Trials sa pamamagitan ng pagkakilala nila
Nag-grow sila sa pamamagitan ng pagsubok na ito sa persona ng ating Panginoon, sa layunin ng Panginoon, sa providence ng Panginoon at sa kapangyarihan at presensya ng ating Panginoong Kristo. So sa makatuwid, the storm is not really enjoyable. But the point natin makikita dito, the storm was worth it because they grow to know more of who Jesus really is. The storm also para sa atin is worth. Why? Because we grow to know more of who Jesus really is. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord, for this short reminder sa buhay namin. Thank you, God, for using this opportunity to immerse ourselves, Panginoon, with your word. And the insights, salamat, Panginoon, for tonight. It's another opportunity that we can instill in our mind, Panginoon, to grow our knowledge and trust in Jesus through trials He put us through. And also to help us avoid misconception of who Jesus. At bilang mga tagasunod ninyo, Panginoon, there are only two reasons why people come to you or follow you, Panginoon. Some come to you to use you. That makes Him happy. And for us bilang mga mananampalataya, we have the right reason, Panginoon. As your follower, we follow you because you are sovereign, Lord of creation. You demand submission, loyalty, even if your way are not what we expected. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na yung pinagkaloob sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. So maraming salamat for tonight's God's Word for tonight. At dadako po tayo sa ating panalanginan. Saan man kayo naabutan ngayon ng ating pulong panalangin, let's enjoy our prayer time and take it as an opportunity that we can minister to one another, we can minister to our church, and of course we can minister to our family and to the Lord. So, sa ating mga prayer requests, just visit our Facebook page, our group chat where we send our prayer request. Okay? So, sa inyong mga tahanan, sa anuman kayo naabot ng ating pulong panalangin, just spend time praying sa mga prayer request na mayroon po tayo. So magandang gabi po at purihin ang Panginoon.